Give you Harry Roque. Okay po. Maraming salamat, Mayor, at maraming magandang gabi kay Senator Bongo at sa ating mga kasama. Well, medyo mahaba po presentation ko pero paikliin ko na lang po. No? At ang aking mensahe ngayon, mabuti na lang po nandito si Senator Bongo. Dahil po dun sa Arbitral Award, meron po talagang importanteng dapat magawa ang bayan. At ito po yung pag-aralan kung anong sinabi ng Hague Tribunal pagdating sa lokal na batas na mayroon tayo na nagsasabi kung anong ating teritoryo. Kakaiba po tayo dahil ang ating national territory po ay, bakit ayaw? Ay nasa ating saligang batas po. No? At dalawa po ang ating definition ng ating national territory. At una po sa 1935 Constitution. Ang sasabihin ko lang po dito sa ating 1935 Constitution, na napag-aralan niyo po rin sa law school, ang territory natin ay Treaty of Paris. Unang-una, no? Tapos yung tinatawag na Treaty of Washington, kung saan nakuha natin nung lahat ng territory natin na labas sa Treaty of Paris, kasama po dyan ang Scarborough. Pangatlo po, yung treaty between the US and Great Britain, kung saan nakuha natin yung Turtle Islands. Now, from 1935 na bago po yung ating saligang batas, no? At ito nga po ay sa 1987 Constitution, iba po yung lengguwahe. Ito po ay naging Philippine Archipelago with all the islands and waters embraced therein and all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction, consisting of terrestrial, fluvial, and aerial domains, including territorial sea, seabed, subsoil, insular shelves, and other submarine areas. Ito po napaka-importante. Yung tubig around, between, and connecting the islands of the archipelago, regardless of their breadth and dimensions, form part of internal waters of the Philippines. Importante po yan. Kasi internal waters, hindi po pwedeng maglayag ang mga dayuhan na walang pagpayag ng ating bayan. Importante po yan dahil sa territorial sea na mayroong freedom of innocent passage, pati warships at submarines po pwede po maglayag. Siyempre po, tignan nyo naman yung ating archipelago, yung Tanyon Strait, no? Diyan sa Dumaguete at Cebu, napakakitid po yun. Kung merong freedom of, kung merong innocent passage po doon, pati submarines, pati warships po pwede, banta naman po yan sa ating security. Ang tanong po, dahil ibang lengguwahe, meron ba hong pagbabago sa ating teritoryo? Well, meron po kasi sa 87 Constitution, pinalawak yung ating national territory. Kasama pa rin po dyan ang Treaty of Paris, kasama po dyan yung disputed territories ng Sabah and Spratlys, at kasama dyan yung iba't ibang maritime zones sa ayon po sa UNCLOS. So pinalawak po ang teritoryo. Now, ang 1950s po, nung tinatalakay ang UNCLOS, sila Arturo Tolentino po nag-propose kasama ng Indonesia ng regime ng archipelagic waters. Kasi nga po, sa saligang batas natin, yung tubig na forming part of our islands and waters are internal waters. So sabi ng Pilipinas at Indonesia, kilalanin nyo to. Pero, at dahil nga po nais nating palakasin yung ating posisyon, gumawa po tayo ng batas noong 1961, RA 3046, as amended by RA 5446, na nagguhit nga po ng archipelagic waters kung saan ang tubig sa loob ng archipelagic waters ay internal waters. So ito po ngayon ang ating territory. Yung square po ay ang Treaty of Paris. Yung straight baselines po sa archipelago natin, yan po yung ating archipelagic baselines. Ang tubig sa loob nun, internal waters. Wala pong pwedeng maglayag na walang consent natin. Yung tinatawag nating territorial seas, yung tubig po sa loob ng kwadrado ng Treaty of Paris. Now, lilinawin ko lang po na itong Treaty of Paris, hindi po ito historic claims to waters. Unang-una, archipelago po tayo, ang definition is unity of land and waters. Pangalawa po, tratado po ito nung binenta sa panig ng Spain at ng
Amerika na kinikilala ng ibang mga colonial powers sa Southeast Asia na boundaries ng binentang archipelago na Philippines. Importante po yan kasi sa international law, meron pong prinsipyo, General Principle of Law, uti possidetis iuris. Ang sabi po niyan, colonial boundaries are conclusive. Kasi kung hindi po, yung mga bansa na nagkaroon ng kalayaan, mag-aaway-away talaga kung saan ang kanilang boundaries. So sabi, para maiwasan sa ang pagdirigma dahil sa boundaries, colonial boundaries are conclusive. Now, gaya ng aking sinabi po kanina, no? Nag-propose tayo ng archipelagic baselines pero nabigo po sila Arturo Tolentino. Ang nais nila, yung water sa loob ng ating baselines are internal waters, hindi po nila nakuhang suporta ng daigdig. Ang nangyari po, nagkaroon ng archipelagic waters sa UNCLOS na subject to innocent passage, yung ating archipelagic waters, at subject to overflight. Pero hindi na po nagreklamo sila Arturo Tolentino kasi hindi naman mandatory na bumuo ka ng batas para gawing archipelagic waters yung karagatan mo kung ayaw mo. Biglang fast forward po sa 2009. At dito po, ang tingin ko, nagsimula talaga ng problema at makikita nyo po, napakalaking problema. Sinabi po na nagkaroon ng administration bill na kinakailangan ng bagong batas to comply with UNCLOS. Mandatory daw po yun. Sa totoo lang po, doon sa kaso na hinain namin ng Magaliona versus Executive Secretary, inamin naman po ni Justice Carpio, hindi siya mandatory. Permissive lang. Tapos sinabi pa nila, may deadline daw para bumuo ng batas. Yung time pong yun, direktor ako ng UP Institute for International Legal Studies, kami po yung namuno para doon sa pag-gather ng data para sa submission ng Extended Continental Shelf. So yung deadline pong yun is not to pass a law, but to submit data to claim an Extended Continental Shelf. Tapos ang sabi po ng, syempre, ng Kongreso noon, it is to our interest daw. Kasi kapag tayo naging compliant with UNCLOS, mas lalakas ang posisyon natin laban sa mga kalaban natin sa pinag-aagawang teritoryo. So binago po nilang national territory natin. Ito na po yung national territory natin ayon po sa 2009 New Baselines Law. Ang KIG, in fairness, kaya dalawa pong party itong aking discussion, ano nangyari doon sa archipelago, ano nangyari doon sa KIG. In fairness, hindi nila ginalaw ang KIG at idinikit pa rin sa ating baselines ang KIG pursuant to PD 1596. Now, so ano pong epekto? Unang-una, na lumiit po yung internal waters. Dito po sa original na ating teritoryo, ang internal waters natin, yung nas lahat ng tubig sa loob ng straight lines. Ang ating territorial sea, doon sa kwadrado. Tapos, meron naman talaga tayong EEZ na ginawa rin ni Marcos under PD 1599 naman. Ito pong naging epekta. Unang-una, yung internal waters natin na walang tuluyan. Dahil naging archipelagic waters po sila. No? So, pwede ng overflight, pwede ng innocent passage. Pangalawa po, nawala yung territorial sea natin. Na malaki po yan. 263,300 square miles according to the Treaty of Paris. At yung ating territorial sea, naging 12 nautical miles na lang po, 34,300 square miles. So ang difference po na nawala sa atin ay sa Treaty of Paris, no, ang ating karagatan ay 263,300 square miles. Sa UNCLOS, lumiit po ng 34,300. Pero ang sabi po ng Korte Suprema, anyway, ang kapalit niyan, napakalaking exclusive economic zone. Pero kung titignan niyo po ito, bagamat meron tayong 200 exclusive economic zone, lahat ng bayan po meron din 200 exclusive na economic zone. Nagkakaroon po yan ng overlaps. At ang solution po dyan, delimitation, pagkakasundo kung paano hahatiin. So yan po, no? Now, yung KIG po, hindi naman nila ginalaw in fairness. Idinikit din nila. So patuloy po na yung PD 1596 ang nagsasabi kung paano natin na naging teritoryo ang kalayaan. Now, nung nagkaso po kami, ako po ang abogado ni Magaliona, so meron talaga akong interest. Si Magaliona po dating din na talagang from the very beginning, siya naman ang pinakikinggan ng Kongreso na kinakailangan Treaty of Paris pa lang.
ang dapat na sundin, pero nabago nga po yan noong 2009. No? Taon-taon po yan, dinidinig ng Kongreso kung gagawa ng baselines law. Ang sabi nila, well, wala naman tayong magagawa kasi kinakailangan sumunod tayo doon sa paggamit ng baselines. At yung mga baselines na ito, kinakailangan hindi lalayo doon sa configuration ng archipelago. No? At ang sabi nga nila, hindi rin po pwedeng idikit ang KIG as part of the archipelago kasi malayo nga yung Calayan Island Group. So anyway, at saka ang sabi nila, yung internal waters, archipelagic waters na rin yun. Although alam po natin kung gaano kaimportante yung pagpayag natin kung maglalayag ang isang warship, ang isang submarine sa ating archipelagic waters. Pero ito po ang pinaka-importante. Yung award po, at sa katotohanan, binasa ko lang to nung nasa Davao po tayo, binasa ko po uli. Bagamat marami tayong mabuting napalanunan, lalong-lalo na yung walang basihan, yung historic claim to waters, yung 9 dash lines, yung ilang artificial islands na sa EEZ natin, at saka walang isla na makikreate ng 200 nautical miles, so mas madali masettle yung pag-aagawang teritoryo, ito po yung sinabi ng award doon sa ating batas na PD 1596 na refer to by way of incorporation doon sa baselines law. Ito po ang lengguwahe. In any event, the Philippines could not declare archipelagic baselines surrounding the Spratlys Islands. Article 47 of the Convention limits the use of archipelagic baselines to circumstances where such baselines are included, the main islands and an area with a ratio of 1 to 991. Pero in essence, hindi nyo po pwedeng ikabit on the basis of archipelagic baselines ang Spratlys. Pero yun po ang ginagawa ng PD 1569. Pangalawa, para mo gamitin yung straight baselines, ay kinakailangan magkaroon ng practice na yung straight baselines with respect to offshore archipelagos to approximate the effect of archipelagic baselines. In effect, ang sinasabi nila, hindi po pwedeng magkaroon ng offshore archipelago. Sa susunod na paragraph po, ang sabi pa nila is, yun nga po, hindi po pwedeng sitwasyon na offshore archipelago na siyang treatment po ng ating PD 1569. So ang tanong ko po, anong nangyari dun sa batas natin na isa sa dahilan natin sa pag-angkin sa KIG Group? Malinaw po sa mga paragraph nito na habang dineclare ng UNCLOS Tribunal na walang legal na basihan ang 9 dash lines, sinasabi rin ng tribunal na wala ring legal na basihan ang PD 1569. Ang nakakabahala po rito, siyempre, dalawang bagay. Unang-una, yung mambabatas natin, binaliwala ang Treaty of Paris. Pero kung titignan nyo po yung PD 1569 ni Marcos, ang reckoning point niya, Treaty of Paris boundaries. Paano yun? May batas na binaliwala na yung Treaty of Paris of boundaries. Saan ngayon ididikit yung Spratlys? Sang-ayon sa 1569. Pero mas nakakabahala po ngayon, para bagang na-declare as illegal to UNCLOS and null and void din ang PD 1569 dahil po dun sa mga paragraphs na aking ibinasa. Now, lately po nagkaroon ng controversy over Juan Felipe Reef. Ang problema po kasi dito, it is 175 miles. At siyempre, ang common thinking is if it is 175 miles kasama sa exclusive economic zone. Pero ito pong problema, dito rin sa arbitral award nito, at hindi naman po pwedeng kukunin lang yung gusto nating desisyon dahil pabor sa atin at hindi natin sasang-iunan yung mga provision na hindi sa atin pabor, ito pong sinabi, the tribunal finds with respect to the status of features in the South China Sea that Hughes Reef, Juan Felipe Reef, lies within 12 nautical miles of the high tide features of Mackennan Reef and Sinco Island. Kaya nga sinabi ko po, hindi ka bahagi na exclusive economic zone. Bakit? Kasi sabi ng arbitral tribunal, maski pa siya nasa 175 nautical miles. Bakit po? Kasi pag merong isla, merong 12 nautical miles. Ang issue lang, sino may titulo sa isla? Kinilaim po natin yan under 1596. Pero paano po yun? Parang baliwala na yung 1596 natin. At unfortunately, ito po yung mga isla na hindi natin hawak.
Ang Makinan Reef po, yan, nagtayo na po ng malaking artificial island ng China. Ito po itsura. Narito po yung mga barko na nag-trigger ng recent controversy, yung mga 220 fishing boats. Kaya nga sinasabi ko, number one, never nating na-possess ito. It is possessed by China and Vietnam. Ito naman po yung installation ng Vietnam. Ito po yung Vietnam, Cinco Island. At malayo, and dahil sa desisyon nga po ng tribunal, it is territorial sea. Kung sino magkakaroon ng titulo doon sa isla, well, siyempre wala pa po desisyon kasi kinakailangan dalhin to sa ICJ or sa arbitration. Pero ang tanong ko nga, paano po yun? Sabi rin ng tribunal, parang walang bisa ang 1569. At pag-isipan na rin po, bakit ba natin ginive up yung napakalawak na internal waters at territorial sea? Ang sabi ni Carpio doon sa kaso, dahil siya po yung ponente, ang kapalit niyan EEZ na napakalawak. Pinakita ko po dahil sa overlaps, hindi po malawak yun. Pangalawa, hindi po yan apples to apples dahil ang EEZ economic right lang. Samantalang ang internal waters at territorial sea, soberenya at jurisdiction. So it's not apples to apples. At ang pinaka-importanting rason po, hindi totoo na labag sa UN Convention on the Law of the Sea ang Treaty of Paris dahil nga po sa general principle of law ng uti possidetis juris, colonial boundaries are conclusive. And the Treaty of Paris is a conclusive colonial boundary. So dalawang aspeto po yung kinakailangan sa batas. Yung desisyon kung dapat pang bumalik sa Treaty of Paris at madali lang po yan. Section so and so of Archipelagic Places Law are hereby repealed. And therefore, we adopt anew the Treaty of Boundaries pursuant to uti possidetis as the metes and bounds of our territory. Pero ang masalimuot po, anong gagawin sa KIG? Kasi malinaw po sa mga paragraphs, para pong nawala ng bisa ang 1569. So, ang solution po dyan, lahat ng kiniklaim natin, bilugan ng 12 nautical miles of territorial sea. Yun po yung sinasabi na regime of islands para magkaroon at least ng territorial sea lahat. Pero, ang advantage natin, dahil tayong pinakamalapit sa area, yung kabuuan ng karagatan, mapapasok pa rin sa 200 nautical miles of EEZ. Kung yung mga ibang claimants ay mapatunayan ang titulo nila sa mga isla, meron pa rin tayong exclusive economic zone, pero gaya po ng Juan Felipe, magkakaroon ng pockets of territorial sea. Pero ang balanse, atin pa rin. So napakahirap po talaga ng konsepto, kaya lang napolitika na naman. Sabi nila, hindi ko daw alam ang UN Convention on the Law of the Sea ko. Nagdemanda nga po kami dyan sa Magaliona. At ito po yung warning namin sa Korte Suprema. Ang buong akala ko naman po, dahil si Justice Antonio Carpio na naging ponente, naintindihan niya ang UNCLOS, makikita niya yung mga sinasabi namin. Sa totoo lang po, kung ipakita ko sa inyo yung pleading namin, kung bakit kino-question namin ang Archipelagic Baselines Law, at yung lengguwahe ng UN Tribunal for the Law of the Sea, parehong-pareho po. Nangyari po yung aming worst fears. Nandiyan naman po yung lengguwahe ng tribunal, sinabi rin ng tribunal na kagaya ng 9 dash lines, mali rin po yung ating PD 1569. So yun lang po, Mr. President.